Alanganin pa doon si Kriza pero binigyan siya ni Nick ng tingin na tama ang tiyo niya na ayos lang siyang pakawalan kasama sila. Unti-unti binitawan niya ito at hinayaang makihalubilo sa mga kamag-anak niya na nagsisimula ng uminom. Ang iba, tama nga sila, marami palang nakakilala doon sa kanyang asawa na agad nang sinalubong at nilapitan lalo ng mga kalalakihan na pinsan niya. Nag-aalala lang siya sa wala. Hindi siya umalis sa tabi ni Doña Josefina at Banji. Napanay ang kwento tungkol sa ina niya noong kabataan pa nito. Nasa kay Nick man ang kanyang mga mata ay nasa matanda naman ang tenga niya. Gusto mo bang makitang silid ng mama mo? Maya-maya ay tanong ng matandang Donya na maliit pa siyang binigyan ng ngiti. Hindi namin yung ginalaw o binago, kaya may kalumaan. Pinapalinis lang namin araw-araw. Kung gusto mo rin, pwede kayo matulog ng mag-asawa doon mismo sa kama niya, iha. Excited na tumango si Krisa. Isa rin yun sa inanticipate niya na mangyayari ngayong nagpunta siya dito. Oo, sa malamang paniguradong iiyak siya at malulungkot siya pero gusto niyang mas makilala niya pa ang kanyang ina sa pamamagitan ng mga lumang gamit nitong naiwan. Sabik na rin sa kanya. Sige mamaya iha ay personal kitang dadalhin doon pagkatapos ng fireworks display na inilaan namin. Nagpatuloy ang pagdiriwang ng buong angka ng mga Barcelo sa pagpunta doon ni Kriza. Sa paningin niya ay parang naging malaking reunion nila yon. Nanininsan sa buhay niya hindi pa nararanasan dahil wala namang pagganuan sa side ni Vanji at Carlito noon. Sayang lang at wala ng kanyang ina na kung nangyaring buhay pa ay paniguradong buong-buong sarili niya kahit na hindi na niya makilala pa kung sino ang kanyang tunay na ama. Hindi na yun mahalaga sa kanya. Higit na mas magiging masaya sana sila sa okasyong yung kung naritong ginang at kasama nila ngayon sa mansyon. Kaya lang napaisip si Kriza kung buhay ng kanyang ina na nagkatagpo na ang landas nila ni Nick, malamang hindi. Pinilit lang naman niyang makipaglapit dito ng dahil sa kaso ng amang si Carlito. Kriza, siya nga pala, bakit hindi na lang kayo dito manatili ng asawa mo sa Baguio? Ayaw mo bang manirahan sa lugar na may malamig na klima? Malaki rin ang mansyon. Welcome na welcome kayo dito. Dito na lang kaya kayo tumira. Punan natin ang mga panahon na hindi ka namin nakasama. Tingin mo. Pinaghandaan na ni Chris ang magiging tanong na yon sa kanya ng matanda. Inaasahan niyang mababanggit ito ng matanda kapag nakita kung kaya naman hindi na siya nagulat pa nang marinig iyon habang nakaupo sila sa gitna ng hardin. Pinapanood ang bawat galaw ng ibang mga kamag-anak na ready sa pakikihalubilo sa iba pa nilang mga kamag-anak na dumayo sa lugar na yon para sa okasyon. May inaasikaso po akong music center sa South. Tapos may mga negosyo rin pong asawa ko doon at merong law firm din siya. Malayo po itong Baguio kung magbabalikan lang din araw-araw. Sa tingin ko, hindi ko po mapagbibigyan ng hiling yung dito kami manirahan ng asawa ko. Puno ng paggalang niyang tugon. Gusto niyang maging malinaw dito ang dahilan ng pagtanggi niya. Pwede naman pong bumisita kami dito kada linggo kung maaari sa schedule ni Nick. Salitan po kaya twice a month. Madalas din po kasi kaming magpunta sa pamilya ng asawa ko para naman po maging balanse ang lahat. Nakita ni Chris ang lungkot ng dumaan sa mukha ng matandang Donya. Wala naman kasing magagawa si Kriza unless sila ang bababa ng South upang mag-adjust na imposibleng mangyari dahil sanay ang matanda sa lugar na to. May mga bagay na mas kailangan nilang isaalang-alang dahil maapektuhan ito. Ganun ba? Akala ko pa naman makakasama na kita ng matagal upang bumawi sa'yo. Hindi mo na rin naman na kailangan magtrabaho at piling mapagod ang sarili. Kung yun lang ang iniisip mo, bakit hindi ka na lang mag-spend ng oras kasama ko? Gusto kitang palaging makasama, iha. Bawiin natin. Kinagat na ni Krisa ang labi. Ang akala niya mabilis niyang matatanggihan ito, pero ang hirap sa kalooban niyang gawin iyon. Lalo pat naman niya sa tinig nitong pananabik sa kanya. Kung kayang-kaya niyang tanggihan ng mabilis ang biyanan niya, iba pala kapag sariling kadugo na ang nag-aalok noon. Kakausapin ko pong asawa ko kasi kapag lumaki ng tiyan ko, baka tumigil na rin ako magtrabaho. Medyo nahiyang tugon ni Krisa. Baka kasi kapag malaki ng tiyan niya ay pwedeng dito siya iwanan ng asawa. Kung papayag lang naman si Nick na parang ang imposibleng mangyari. Parang batang natutup ng matanda ang bibig na bumaba ng mga mata sa kanyang tiyan na hindi pa gaanong nahahalata. Mababasa sa paninitig nito na parang hindi naniniwala sa kanyang nalaman na nagdadalang taon ng apo niya. Nakalimutan niya nga palang may asawa na ito
Ang tingin niya kasi kay Chris ay sobrang napaka-inosente. Masyado siyang nadala ng bagay na yon kaya nakalimutan niya. Buntis ka na? Opo hindi pa lang po gaanong nahahalata. Pero hindi pa kayo kinakasal sa simbahan, hindi ba? Wala pang formal na anunsyo na Mrs. Bentacourt ka. Biglang parang naging problemado ang boses ni Doña Josefina nang sabihin niya ang bagay na ito. Ang mabuti pa ay yung kasal niyo na lang munang unahin natin. I-priority natin siya, iha. Mungkahi pa nito, nilingon na ni Krisa si Vanji. Napag-usapan na talaga kasi nila ang tungkol doon. Pulido na rin ang plano nila na sa susunod na taon na lang upang bigyan ng daan ang pagluluksa nila sa pagkawala ng ama. Ngayon nabuksan iyon ng tunay na kamag-anak niya. Si Krisa naman ang naging biglang problemado dahil hindi niya rin naman alam kung anong dahilang sasabihin niya. Ayaw niyang idawit ang pangalan ng ama't baka mamaya pa'y sumama lang ang loob niya kapag may hindi siya magandang narinig mula sa side ng tunay niyang ina. Kailangan mag-ingat sa mga binibitawan niyang salita para hindi makasakit. Dito na lang kayo magpakasal. Kami nang bahala sa lahat. A-attend na lang kayo ng asawa mo. Patuloy na kumbinsi ni Doña Josefina sa kanyang apo na nakikinita na niyang tatanggi ngunit hindi pa rin naman niya maarok kung anong tunay nitong dahilan. Baka kasi conflict na naman yun sa trabaho ng mag-asawa. Kami na ang mag-aasikaso. Madali lang naman yun. Mag-hire tayo ng mga tauhang mag-aasikaso. Nadoble ang pressure na nararamdaman doon ni Krisa kung gaano kadaling tanggihan ng pamilya ni Nick. Nangungkatin ng tungkol sa kasal ay siya namang hirap tanggihan ng pamilya ng kanyang ina. Para bang napaka-big deal noon sa kanila. Naisip ni Krisa na marahil ay dahil apo siya ng mga Barcelo. Umiiwas lang din sila sa mga issue dito. Hindi lang yon. Baka nang dahil din doon ay madungisan ng pangalan nila at reputasyon na halatang matagal na nilang inaalagaan ng mahabang panahon sa norte. Kakausapin ko na po muna ang asawa ko, Doña Josefina. Anong Doña Josefina? Ngayon pa lang ay kailangan mo na simulang tawagin akong Lola, Krisa. Agad nasaway sa kanya ng matandang hindi nagustuhan ang pagtawag niya dito ng formal. Medyo nahihiya. Hilaw na ngumiti si Krisa. Hindi niya alam kung kaganyang maa-adapt iyon na hindi naman siya sanay. Sa ganung kaso nga lang ay kailangan niyang subukan. Normal naman yun at saka kapag ganun ang tawag niya, parang hindi pa niya nagagawang tanggapin ang mga ito sa kanyang buhay. Kailangan niyang masanay kagaya ng sinabi nito. Kung kaya naman ngayon pa lang ay kailangan na niyang gawin iyon. Sige po Lola Josefina, perong totoo po niyan talaga ay may original plan na po kami ng kasal na hindi lang natuloy. Dahil po sa biglang aksidente at pagkamatay ni Papa. Makatotohanang pag-amin ni Krisa, nais niyang maintindihan ito ng matanda at baka kung ano-anong pangit na isipin sa kanyang asawa. Biglang natahimik ang matanda na para bang may isinasaalang-alang sa mga sasabihin niya. Isa na roon ay ang nainiisip niya na baka side chick ang apo kung kaya hindi magawa itong ilantad ng asawa sa publiko. Apo, pasensya na ha, kung may suggestion akong ganito sa'yo. Sa unang pagkikita pa lang natin at baka nga iniisip mo na nakikisaw-saw ako at nakikialam na agad. Sa unang pagkikita pa lang natin. Hingi nito ng paumanhin na ikinatanong lang naman ni Krisa. Pilit niyang iniintindi ang bawat salitang sinasabi nito. Malaki kasi ang pangalan ng mga Barcelo lalo ng tito mo na governor ng buong lalawigang Benguet. Maaari kasing kasiraan kapag napabalita na nanganak ka na unang pamangkin niya na walang formal na kasal. Kahit pa sabihin natin kasal kayo sa legal na paraan. Alam ko naman na malaking pangalan din ng mga Bentacourt kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit kayo hinahayaang dalawa o marahil bilang respeto nga kay Carlito gaya ng sinabi mong rason kanina. Kaso iba ang pagdating sa pamilya natin, Krisa. Sana'y maintindihan mo na mas magandang bago ka manganak o bago man tuluyang lumaki ang tiyan mo ay mapublish na kasal na kayo ng asawa mo. Hindi sa ikinakahiya ko kayo ha, pero para na rin sa reputasyon ng bawat pamilya natin yon. Ikonsidera mo sanang bagay na ito, ha? Hiha, please lang. Medyo nasaling ang damdamin ni Krisa dahil doon, pero may punto nga rin naman ang matanda. Buti na lang at good mood siya, dahil kung hindi baka sumagot na naman siya ng pabalagbag. Paniguradong bukas na bukas ay mahalat-hala na nga na siya ang nawawala nilang apo sa lahat ng pahayagan at maging sa online platform. May mga invite din kasi itong reporters at journalist ng iba itanda ni Krisa na nagtatrabaho sa malaking TV station. Sa trabaho ng Tito Gaston niya, malamang hindi yan palalagpasin ng mga media, lalo na't malaking scoop din to. Mag-e-invest ang maraming tao sa balitang iyon.
Huwag po kayong mag-alala, pag-uusapan naming mag-asawang tungkol sa bagay na ito, Lola Josefina. Nagpatuloy ang okasyon na para bang malaking event sa kanilang buhay na kailangan nilang ipagdiwang ng marangya. Bago pa man magsimula ang nakaset na fireworks ng pamilya Barcelo, ay nakabalik na sinik sa tabi ni Krisa na medyo amoy ng alak na iniinom sa kanyang hininga. Hindi pa naman ito mukhang lasing na lasing. Nasulyapan siya ni Krisa kanina na panay ang tanggap ng mga taging ng alak na ibinibigay ng mga pinsan niya. Yung tipong wala sa vocabulary nitong tanggihan kahit isa sa kanila. Pinainom ako ng tito mo, alangan namang tumanggi ako. Kawalang paggalang yun, Chris. Sana'y maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Paliwanag ni Nick kahit na wala namang sinasabi si Krisa. Napakamot lang siya sa tungki ng ilong nang humilig si Nick para humalik sa kanyang pisngi habang mahigpit na nakayakap. Pinapanood ng ilang minuto ng fireworks display sa madilim na kalangitan. Wala naman akong ibang sinabi. Ang defensive mo. Hindi rin kita binabawalang uminom. Wag lang sobra yon. Tugon ni Krisa dahil ang labas ay parang lantarang ina-under niya ito at pinapagalitan. Pinagtaasan siya ng isang kilay ni Nick. Kumibot-kibot ng bibig nito na animo ay ng asar sa kanya. Lumalim pang tingin ng asawa sa kanya. Maya-may walang hiya nitong inabot ang labi niya upang halikan. Namilog ang mga mata ni Krisa nang dumampi ang labi nitong malambot sa labi niya na lasang alak na iniinom. Saglit lang yun pero nakakahiya pa rin dahil pati niyang nakatingin sa banda nila ang kanyang lola at ang karamihan sa kanilang mga kamag-anak. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya. Ang asawa niya talaga walang hiya-hiya. Basta na lang manghahalik kahit saan pa sila abutang dalawa. Wala kang ang sinabi pero ang mga mata mo'y katakot-takot na sermon ang inaabot ko. Tugon ni Nick na mahina ng natawa ng bahagyang binasa ng laway ang labing mapula gamit ang kanyang dila na nag-blush na roon si Krisa. Alam mo yun, Chris. Tingin mo pa lang alam ko nang sasabihin mo. Kabadong natawa si Krisa kahit pa alam niyang normal lang iyon dahil mag-asawa naman sila. Saka mas malala na nga doon ang kanilang nagawa. Hindi niya na mapigilang kiligin nang kilalang kilala na talaga siya ng kanyang asawa. Mabuti naman kung ganon. Hindi niya na rin kailangan pang magpaalala dito. Tama na yun, hindi na ako iinom. Scam ang sinabi niyo ni Nick dahil pagkatapos ng fireworks ay kinaladkad na naman siya ni Gaston sa grupo ng ilan sa mga pamangkin niya upang ipagmalaki at syempre para uminom na muli na hindi naman ito natanggihan. Umikot ang mga mata ni Krisa habang natatawa. Alam naman niyang mataas ang tolerance ni Nick sa alak kung kaya ni Katiting ay hindi siya nag-alala sa asawa. Saka marunong tong magkontrol. Hindi ito magpapakalulong. Alam nitong nagwawala siya sa galit kapag ginawa ito. Teka lang po, aayain kong asawa ko. Ani Krisa kay Doña Josefina nang ayain na siya nito na pumasok sa loob ng mansyon upang puntahan ng dating silid ng kanyang ina. Gusto niyang makasamang asawa doon para rin maiwas na ito sa hindi niya sukat akalain na lasenggo niyang tiyuhin. Baka hanapin niya po ako at, Apo, huwag mo nang abalahin pang asawa mo. Maniwala ka. Hindi naman siya pababayaan ng Tito Gaston mo. Saka walang outsider sa mga narito, maliban sa mga bodyguard. Hindi siya mapapahamak. Believe me. Muli na namang hadlang na matandang hindi alam ni Krisa kung ganun ba talagang taglay na ugali. Sinulyapan ni Krisa ang asawa tama ngang matanda. Masayang kahulabilo na naman ng ibang grupo ng mga pinsan niya si Nick na kung makatawa ay akala mo'y matagal na silang nakakahalubilo at nagkakasama. Naroon pa rin ang Tito Gaston niya sa tabi nito. Kagaya ng pangako hindi siya iniiwanan. Nagtatawanan pa sila na para bang matagal nang magkakakilala. At dahil naroon sa tabi ng asawa niyang tiyuhin, ipinalagay na lang ni Chris ang loob ng tamang Lola Josefina niya na wala siyang dapat na kahit na anong ipag-alala sa kanya. Huminga siya ng malalim. Oo nga naman iha, hayaan mo na siyang mag-enjoy. Magtatabi rin naman kayo matulog niyan mamaya kapag napagod at nagsawa na siya. Si Vanji na nauna na nagpaalam kay Doña Josefina na kung pwede ba siyang mauna nang magpahinga sa kanila dahil pagod siya sa biyahe kaya naman kasama nila itong papasok ng mansyon at patungo ng silid. Ano, tayo na sa loob? Si Doña Josefina nang hinawakan na siyang muli sa isa niyang palad na parang batang paslit. Naiwan ang mga mata ni Krisa sa asawang hindi napapansin ng mga tingin niya sa banda nito. Walang imik na tumango siya. Pumayag na sa gusto ng kanyang Lola Josefina. Nakakahiya rin kasi kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Sige po, pumasok na sila sa pintuan ng mansyon mula sa hardin kung saan humanga kaagad ang mga mata ni Krisa sa lawak noon.
Halos makita na niyang sariling refleksyon sa kintab ng sahig na parang nakakahiyang apakan. Matingkad na dilaw ang kulay na ibinibigay ng malaking chandelier na halatang mamahalin ng dayuhang design. Mukhang luma na rin iyon pero dahil sa pag-aalaga, napanatiling tong pagiging elegante. Nagbibigay ng impresyon ng karangyaan at elegansya sa kabuuan ng lugar ang pinaghalong magkaibang interior design mula sa pintitanaw na nila kaagad ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Mansyon din ang tirahan ng mga benta court pero masasabi niyang ibang-iba ang design ng mansyon ng mga Barcelo dahil mas marami ang halik nito ng Italian design dahil sa asawa ng kanyang lola Josefina. Naiibahan man pero hindi nagbigay ng puna doon si Criza. Gandang-ganda nga siya na para bang kapag sila ni Nick ang nagkaroon ng sariling mansyon, parang ganun din ang design na nanaisin. Wow, parang nakakahiyang maglakad dahil baka marumihan ang napakalinis na sahig. Maraming paintings at mga family portrait ang nasa wall. Malapit sa may malaking hagdan na paakyat sa ikalawang palapag, mga obra maestra na sininagawa ng mga kilalang pintor sa iba't ibang bansa na nagbibigay ng karangyaan ng kultura ng Italy at Pilipinas na parehong pinagmula ng mag-asawang una ditong nanirahan. Ang mga pader ay may malalaking salaming bintana na nagbibigay ng natural na liwanag na mula sa labas dahil nakahawi ang makapal na kortinang madalas na tumatakip dito kapag walang okasyon. Hindi lubos maisip ni Criza na ganito karangya ang buhay ng ina, pero hinayaan itong lansiin lang siya ng kanyang walang kwentang ama. Sa bagay, marahil ay nabulag lang din ng kanyang ina, nalason sa mga pangako ng musikerong ama na walang ginawa, kundi ang pasakitan silang mag-ina. Napaismit siya ng maisip ito, hindi niya alam kung makakaya niya itong patawarin pa. Sa palagay din niya ay kompleto naman na ang buhay niya kahit na hindi na ito lubusang makilala pa. Ang mga sofa ay gawa sa matigas na kahoy na binalutan lang ng mamahaling mga tela upang maging malambot pa yon. Tumigil ang mga mata ni Criza sa partikular na malaking larawan na alam niyang sa kanyang ina. Nakahiwalay yon sa dingding ng mga portrait. Luma man ito, malinaw pa rin na makikita ang mukha ng kamukha niya. Nakita niya rin doon ang larawan ng mga kapatid ng kanyang ina na bagamat luma na rin, ay malinaw din halatang inalagaan din ng Donya. Nakita mo yan, apo. Yan ang Mommy Beverly mo nung kabataan niya. Kamukha mo siya, hindi ba? Ganyan na ganyan ang itsura niya sa'yo kaya parang nanalalamin ako ng mukha ng panganay ko. Para kayong pinagbiyak na bungang nabuhay nga lang sa magkaibang panahon. Sayang lang talaga't maaga siyang binawi sa amin ng tadhana. May tinawag na maid si Doña Josefina na kaagad namang lumapit upang pasamahan ng tita Vanji niya sa nakalaan nitong silid. Yumakap lang si Vanji kay Chris at humalik sa pisngi bago tuloy yung nagpagiyas sa maid na kasama sa silid na ukupahin. Sa baba lang yun at hindi na kailangan pang umakyat ng hagdan kaya kaagad din silang nawala sa paningin ni Criza na muli na namang bumaling kay Doña Josefina nang muli itong magsalita upang kausapin siya. Halika dito, iha, dito sa itaas ng silid ng iyong ina. Sa unang tapak niya sa unang baitang na hagdan, ay agad na na-imagine ni Criza na minsan naging akyat at panaog din sa lugar na yon ang kanyang ina. Hindi niya ma-imagine na nasa isang lugar na siya kung saan namuhay ang ina noong kabataan niya. Napag-alaman din niya kasing doon ay pinanganak at nagkaisip ang kanyang ina. Hindi niya mapigilang maging emosyonal kung kaya hindi na napuna pa kung gaano sila katagal na umakyat doon sa tulong ng mga caregiver na inalalay ng kanyang lola Josefina. Katunayan ay may elevator naman doon dahil matanda na ito. Ngunit pinili pa rin na sa hagdan dumaan ng matanda upang makita ang reaksyon ng apo niya. Saka ngayon na lang din naman niya gagamitin ng hagdan. Walang nagawa doon ang mga caregivers niyang kasama kung hindi ang alalayan siya. Dito tayo, iha. Muninggi niya ng matanda patungo sa kaliwa at matapos umakyat ng hagdan. Dito ang silid niya. Amoy lumang silid. Yun ang inaasahan ni Criza, ngunit ibang naabutan niya sa kwarto ng ina. Dahil bata pa ito nang magdalang tao sa kanya at piniling umalis. Ang design na silid na yun ay nanatiling pandalaga pa. Kinagat ni Criza ang labi habang nililibot ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Napuno na kasi ito ng luha kung kaya naman hindi niya maayos na makita. Sunod-sunod ang patak, maraming picture ng ina sa silid kung kaya nakadagdag pa ito sa kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Yung tipong kahit na anong pigil niya sa luha ayaw tumigil. Mama, may hinang usal niya. Tila muli naging batang paslit si Crisang nangulila sa kanyang ina. Niyakap siya ni Doña Josefina na marinig ang mga iyak. Iginiya palapit sa kama upang maupo.
Ayaw na ni Krisa na umiyak pero hindi niya mapigilan dahil sa amoy ng silid. Parang naroon din kasi ang presensya ng kanyang ina. Kung bumalik siya dito, kung hindi niya ginustong pagtaguan kami, siguro'y buhay pa siya hanggang ngayon. Siguro'y narito pang mama mo, iha, at kapiling pa rin natin. Anang Donya na may bitig na rin ang lalamunan nang dahil sa kanya nagbabadyang paglabas na rin ng mga luha.